Ngayong gabi, simulan natin ating Bible study. Buksan natin ang hymn number 763. 763. I have heard of thy land, on the far away strand, in the beautiful home of the soul. Thou Jesus on high, where we never shall die, is the land where we never grow old. Never grow old, never grow old. It's the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old. It's the land where we'll never grow old. Beautiful home where we'll never more roam. We shall be in the sea by and by. Happy praise to the King, through eternity sing, is a land where we never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. And our work is done, and the light crown is won, and our troubles and trials are o'er. Our sorrow will end, and our voices will bend, with the loved ones who's gone on before. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Three 303. I have a song I love to sing since I have been redeemed. All my
Redeemer, Savior, King, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a price to satisfy, since I have been redeemed. To do His will, my highest right, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. 573. Tayo po ay magsitayo. At pagkatapos, taon na tayo ng Brother Honorio opening prayer. 573. How long has it been since your talk with the Lord, and told him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through?
and you call him your friend. How long has it been since you knew that he cared for you? Ang Diyos, sa langit, O Lord, salamat sa kanyang biyaya sa amin, sa parang araw, salamat sa inyo. At salamat din, Lord, na dala sa mundo, aral sa inyong mga iniwan na banal sa inyo. Maraming salamat din, Lord, sa bahagi, sa aming mga pag-aaral ngayon, kay Brother James, sa kanyang pamilya. Diyos na patuloy mo po sa ating pasisa. Yan po, asal, patuloy kami mag-aral sa inyong pasisa. Maraming namin Diyos, sa lahat ng pinakuna, sa ito, lalo na sa ating pag-aaralan na ating sa aming mga puso. Patuloy po kami na pusukin sa inyong pasisa. Hiling namin pagkawalan sa mga kulang, pagkawalan namin sa inyo, ang panginoon sa amin, sa lahat ng pagkakita nila, sa araw ng mga kalapagpugas ng Jesus. Amen. Amen. Sana sila ma? Asan na sila? Okay, good evening everyone. It's a blessing to be with you para sama-sama natin pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Last midweek natin, tinapos natin yung chapter 5. At ngayon, umpisan natin yung chapter 6. Maybe isang lesson na lang, then matatapos na tayo sa Ephesians. Pero tinitingnan ko parang dalawa. May conclusion kasi na 3 verses, 4 na verses sa dulo ng Ephesians. So, nasa lesson 16 na po tayo. So, ang bibigyan natin ng pansin is verse 1 to 9 ng chapter 6. So, open your Bible, Ephesians chapter 6, verse 1 to 9. So, ito ay tungkol sa Christian homes and work relationship. So, anong ina-expect ng Diyos sa loob ng bahay at ina-expect ng Diyos sa trabaho? So, maganda ito sa mga nagtratrabaho. So, yan yung bibigyan natin ng pansin sa gabing ito. Pero bago yan, mag-review tayo ng konti. Ang kalahati ng Epeso ay doctrinal part. Chapter 1, chapter 2, and chapter 3 ng Epeso ay doctrinal part. It means, chapter 1, 2, and 3, ito ipinakilala ni Apostol Pablo at istinuro ni Apostol Pablo, ito yung ginawa ni Kristo para sa inyo. Namatay siya para sa inyo, giniba niya yung barrier, which is the law, para pagkaisahin kayo. Then, ang kalahati niya is expectation from us. So, the half part of Ephesians is God's part. I did my part. Sabi ng ating Panginoon Hesus, the half part, which is chapter 4, 5, and 6, it's your time to shine. Or, kayo naman ang gagawa. Nakuha nyo? Chapter 1 to 3, tapos na yung ginawa ko para sa inyo. Kayo naman ang magshashine. Chapters 4, 5, and 6. So, chapter 4, natapos natin ang chapter 4, eto, since kayo na ay Kristiyano, nabautismuhan kayo kay Kristo, lumakad kayo, imitate. Naalala nyo yung salitang imitate, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Hindi na kayo lalakad, kagaya ng nung panahon pa na hentil kayo, ngayon lalakad kayo kasama ng ating Panginoong Hesus. So that's His expectation, to walk worthily according to the Lord. Then, chapter 5, ang chapter 5, expectation for marriage.
That is chapter 5. Pinag-aralan natin last Sunday. Ano yung ina-expect niya sa bawat isa sa atin regarding marriage. Then chapter 6, expectation from your home, God expectation from your home and from your work. So, nakita nyo, madali lang siya i-outline sa isip ano ang nilalaman ng Epeso. Pag nakuha mo yung flow na yon, ang dali intindihin ang libro ng Epeso. First part, chapter 1 to 3, God's part. 4, 5, 6, and 7, it's your turn, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So, yan yung mga pinag-aralan or nilalaman ng libro ng Epeso. Okay. Then, sana yung pindot natin. Okay. Oops. So, may dalawa tayong maliit. Paano kaya ilak ito? Okay, yan. So, yan, okay. So, dyan na pala. Chapter 1 to 3, tell us what God has done for us through His Son. Then chapter, dapat chapter 4, mali ito. Chapter 4 to 5 yan. Tell us what God expect from us as His children. So, yan yon. Mali ako doon ha. Hindi chapter 1 and 3 yon. Okay. Then, so, may dalawang aspect tayong pag-aaralan ngayon. So, una, living in Christ's home. Parang malaglag kasi pag pinhawak ko to. Okay, sige, diyan ka na lang. So, two key expect of life. Living in Christ's home and living in Christ at work. So, yan yung ina-expect sa atin. Paano tayo namumuhay sa loob ng bahay at paano tayo namumuhay bilang isang Kristiyano sa ating trabaho. Okay, so umpisahan natin. Number 1, living for Christ at home or tinatawag na Christian home. Verse 1 to 4. So verse 1 tayo. Brother Shalom. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Okay, thank you. So, mga anak, ito ay turo or ina-address ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Tinuring niyang mga anak. So, they are children of faith of Paul. Ganon yun, Brad. Pag meron kang na-convert, so, ilan na yung anak mo sa pananampalataya? So, sino na yung mga na-convert mo? Of course, pag na-invite mo, then na-convert, then na-baptize, then naging member ng iglesia ng ating Panginoong Hesus, tawagin mo siyang, that's my son of faith. So, Brad Larry, ilan na? Yung naging anak mo sa pananampalataya. It means, naakay mo at nagpapatuloy hanggang ngayon. So, i-challenge yourself, Brother Honorio, na magkakaroon din kayo, except for your family, of course, nandiyan na yan, given na yan, yung pamilya nyo, tumingin din kayo sa iba na magiging anak nyo sila sa pananampalataya, do mas matanda sila sa'yo. Pero pag naaralan mo, na-convert, then ituring mo siyang anak sa pananampalataya. So, yun yung ginamit na Apostol Pablo. Children, o mga anak ang ginamit. Mga anak, okay. Magsitalima, yung salitang, nilagay ko dyan, yung salitang magsitalima from the Greek word hopak, omega kasi yung dulo niya. No, not omega, not omicron. Koa. It means, yung obey, it means to listen, under, or to submit to authority. Magpasakop ang ibig niyang sabihin. So, dito, ang mga anak ng Diyos kailangan sumunod o tumalima o rumispeto. Yan yung literal meaning niya. Rumispeto.
kanino? Sa kanilang magulang. So, ginamit din ito sa Colossians. Pinag-aralan din natin ito sa Colossians. Yan yung parallel niya. 3 verse 20. Children, obey your parents in all things. Ginamit yung all doon. All things. Yan. All things. For this is well pleasing to the Lord. So, ang pagsunod natin sa magulang ay natutuwa ang ating Panginoong Yesus. So, ito ay utos, Brother Lloyd. It means, kapag hindi sinunod ng mga anak, nagkakasala sila. Hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon. Kasi utos ito. Utos ito. Children, obey your parents in all things. May mga kakilala tayo na galit sa kanilang mga magulang, pagmumurahin, tadyakan, or paiyakin. Nagawa ko rin yan dati nung bata ako, napaiyak ko rin yung nanay ko. Pero hanggang ngayon, naalala ko yung mga panahon na yun, grade 4 ako dati. Napaiyak ko yung nanay ko. Ano lang naman yon? Ay hindi, grade 6 pala. Recognition, graduation, grade 6. Ayaw ko yung nanay ko na siya yung, sabi ko yung tatay ko. So, dinamdam niya pala yun kasi narinig ko sa iba, ang sabi, umiiyak yung nanay mo, ba't ayaw mo daw siya yung marcha na kasama mo siya. Kasi pinili ko yung tatay ko. So, grade 6 ako, so, naitanim na sa isip ko na, napaiyak ko yung nanay ko. So, maliit lang naman na bagay yun. Pero, pag hindi ka sanay or hindi mo ginagawa na pinapaiyak yung magulang mo o dinidisrespect, medyo masakit yon minsan. Okay, so, yan ang utos sa atin ng ating Panginoong Hesus. In all things, o sa lahat ng bagay, ay sumunod tayo sa ating mga magulang dahil ito ay inutos ng Panginoon. So, ito yung utos. Maliit eh. Ito yung utos sa mga anak. Hindi ito suggestion Hindi suggestion ni Apostol Pablo. Command. Utos ito. Galing sa Diyos. Hindi galing kay Apostol Pablo, kundi ito ay galing sa Diyos. It means, rumespeto tayo sa ating mga magulang. Then, sumunod tayo sa kanilang instruction. Magpasubmit tayo sa kanilang authority, then sumunod tayo sa kanilang instruction. Pangalawa, God's command. Again, hindi yan pakiusap, yan ay utos. Pangalawa, obedience must be, yung pagsunod ay in the Lord. Anong ibig sabihin yan? Brad Larry, sumunod ka sa magulang okay? Para sa Diyos. So, sinusunod mo dahil utos. Utos. Okay, tama. So, pag sumunod sa magulang, ano yung implikasyon niya? Sumusunod ka rin sa Diyos. Pag hindi ka sumusunod sa magulang, hindi mo rin sinusunod ang Diyos. So, kailangan makita yung mga bagay na yun. Kaya nga sinabi in o para. Para ba ang ginamit doon? Sapagkat ito magulang sa kasi ang ginamit o para. For o in ang ginamit sa Panginoon. So pag sumusunod sa magulang, it means sinusunod mo ang Diyos at natutuwa ang Diyos. Pag hindi mo sinusunod ang magulang, hindi mo rin sinusunod ang Diyos at yung natutuwa, ano yung opposite? Hindi siya natutuwa. That's the opposite. It means nagkakasala. At ang nagkakasala, saan ang bagsak, Brother Loy? Pag nagkakasala, alam mo nang bagsak, sa impyerno. Sa impyerno. It means wala tayong parte sa buhay na walang hanggan. Sa puno ng buhay na walang hanggan. Kaya maigi rin na napag-aralan natin yung mga bagay na to.
Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo dito? So, may mga batas kasi minsan na wala pa sa Pilipinas to, sa US, meron to. Pag 18, ano na? Kailangan mo nang magsarili. Pag independent ka. Pag independent ka, it means di ka na rin sumusunod sa magulang mo. May sarili lang buhay. Ba't ako susunod sa inyo? Ba't ako tatalima sa inyo? May sarili na akong trabaho. Tama? Sa atin kasi, +1 pa yun eh. Pag nag-asawa nga, hindi -1 sa bahay eh. +1. Kasi dito na kayo titira. So, kung yun yung batas, ano naman yung sinasabi ng Panginoon? So, sinasabi dito, kaya naglagay tayo ng supporting verse dyan, even hindi sang-ayon sa batas, kundi ito yung batas ng Diyos, yun yung sundin mo, yung sumunod sa magulang. So, obedience is right. Ito ay matuwid. Ang pagsunod ay matuwid. So, ang pagsunod sa Panginoon ay madidevelop dito yung respect natin sa ating magulang at respeto sa Panginoon dahil sinusunod natin sila, then nadidevelop din yung pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba. Kasi minsan yung mga matatanda, paulit-ulit na yan. Kaya si Mrs. dati, na may kaibigan na matanda, teacher ko, sabi niya, di ka pa uwi. 10 beses na nagpaalaman, Brad. Sir, mauna na po ako. Ay, James, naalala mo yung ganito? Di upo uli ako. Tapos, mamaya-maya, Sir, uwi na po ako. Sige, tayo na. Tapos, nagkamayan na. Ay, James, di upo na naman. Sabi niya, 3 hours, memorize ko na nga eh. Yung sinasabi niya. So, sino na naka-experience nun? yung matatandang may mga kaibigan at paulit-ulit yun. Memorize mo na. 10 years, 15 years mo na nakakasama. The same din, yung mga 80 years old pataas o 70 years old pataas, ganun na yung mga may edad minsan paulit-ulit na. So, naipapakita yung pagpapakumba mo, then yung disiplina at yung responsibility mo bilang anak na sumusunod sa magulang. Yung humility, yung respect, yung discipline, at saka yung responsibility. Pag sumusunod tayo sa ating magulang. Proverbs chapter 1 verse 8. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. My son, sabi sumulat ng Proverbs si Solomon, hear the instruction o sumunod sa iyong magulang at huwag mong pabayaan yung mga utos ng iyong magulang. Then, next is obedience develops godly character. Nadidevelop yung godly character. Kasi pag sinusuway mo magulang, may posibilidad din na nasasaway mo ang Panginoon. Tama, Brad? Kasi yung sa loob ng bahay, di mo nasusunod, how much more dun sa labas? Sa school, sa traffic, sa trabaho, hindi mo rin nasusunod. Kasi nakalimutan mo yung first principle o first step sa loob ng bahay. Then, he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. So, even ang ating Panginoong Hesus ay nagpasakop din sa Ama. Okay. So, ano yung lesson na makikita natin dyan sa verse 1 na yan? So, obedience to parents is obedience to God. Ang pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Panginoon. Children show respect parental authority. Then, obedience develop Christian character. It means, nagmamatured ka na. Nadidevelop yung character mo. Then,
God blesses those who follow His instruction. Nakalagay kasi dyan, for this is right. Ito ay matuwid sa Panginoon. At hindi lang yan, meron na promise na reward sa mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang. So number 2, Sister Rosemary. Okay, so, thank you. So dito, obedience develop self-control. Self-control. Kasi minsan, minsan sabi nila, mahirap pagpalaki ng magulang. Kasi minsan, matitigas din yung, alam mo yung, mga salitang kanto. Narinig niyo na ba yan? Hirap talaga magpalaki ng magulang. Yan, okay. So, develop self-control. Yan, kasi pag tumatanda sila, meron tayong naka-reserve dyan for Mother's Day. Dinidevelop pa na sermon for Mother's Day. So, one of these days, pag natapos natin yan, ilalabas natin yung mga bagay na. Okay, so dito, so number 1, sa Greek word niya, nakalagay dyan sa baba, yung honor, it means timao. It means to value. Yung word na honor yan, to value, esteem, or hold in right regards. Yan ang ibig sabihin ng honor. So, number 1, God commands children to honor their parents. Even in Exodus, even in the Old Testament, ay utos na yan ng ating Panginoong Hesus. At isa yan sa mga 10 utos. Honor your father and your mother. Nasa 10 utos yan. Okay, so even the Old Testament, in the New Testament, utos na yan sa ating Panginoong Hesus. Ay, utos na yan sa mga tao. Then number 2, honor is more than obedience. Leviticus 19:3, every one of you shall revere his mother and his mother. So, more than obedience. Kasi, bakit siya naging more than obedience yung pagsunod sa magulang? Brad Honorio. Hindi lang yun utos, kasi nasusunod mo rin yung Diyos. Hindi mo lang nasusunod, yung magulang mo, pati ang Diyos ay nasusunod mo. Kaya more than obedience to the parents. Okay, then, honor reflect respect to God. Rinerespeto mo yung Diyos. Nirerespeto mo yung magulang mo, nirerespeto mo pa yung Diyos. Kasi, utos niya yan. Then, number 4, this command carries promise. Ang sabi dyan, commands with promise. Ano yung promise? Next verse. Okay, mamaya, yung lesson muna. So, parents deserve respect and honor. Bakit? Bakit kailangan igalang at irespeto ang ating mga magulang? Hannes, bakit kailangan irespeto yung mga magulang? Bakit Bakit? Why? Bakit? Okay, sinabi ng Biblia, ay ano yung ginagawa sa'yo araw-araw mula pagkabata at pinanganak. Sila yung nag-aalaga sa atin. Nagpro-provide ng kailangan natin sa pag-aaral. At even nung mula bata tayo. Si Scott, why you need to respect and honor your parents? Okay? Why? Why they deserve your respect and honor to them? Kalimutan mo? Bakit? Okay. Okay, so, si Pipi sana tanungin natin, mga magsalita. Okay, number 2, honor continue throughout life. Kasi kung sumusunod tayo sa kanila,
magpapatuloy ito hanggang sa kabilang buhay sa pagrespeto rin natin sa ating Panginoon. The number 3, respect for parents reflect respect for God. So paulit-ulit niyang sinasabi yan. Then strong families are built on honor and mutual respect. Naalala nyo, ilang taon na yan? 3 years na natin pinag-aralan Life of Christ. So, noon pinag-aralan natin ang Christian homes, 1 taon naman yon. 1 taon natin pinag-aralan, although nadaanan na natin itong mga bagay na to. So, God bless those who obey His command. Kasi meron pangako na ibibigay ng ating Panginoon. So, that's His number 3. Brad Larry, verse 3 na tayo. Okay, yan yung promise ha. The promise of blessings. Sa verse 3. Verse 2. Ano yung blessings sa sumusunod at iginagalang ang kanilang magulang? Yumaon kang mabuti o be well with you. It may be well with you. So ano yung mga blessings na natatanggap ang isang tao na iginagalang ang kanyang magulang? Dahil binibiyayaan ng Diyos yung mga sumusunod sa kanyang mga magulang. So, pag nirerespeto natin ang ating magulang, sinusunod natin ang kanilang kagustuhan, yung utos nila, meron blessings na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, that it may be well with you. Ano yung blessings? Okay. Biyaheng langit. Tama. Kasi sinunod mo magulang mo, it means sinusunod mo ang Diyos. So that's one of the greatest blessings kapag sinusunod natin ng ating mga magulang, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang, one of them is hahaba ang iyong buhay. Of course, dito sa lupa, and tuloy-tuloy yan hanggang doon sa langit upang yumaon kang mabuti. Ano ibig sabihin nun? Mabuti. May mga nangyayari sa mga anak minsan, si ganito daw ay nakulong. Si ganito daw ay napariwara na. Si anak daw ni ganito, ang tigas kasi ng ulo eh. Naririnig niyo yung mga ganun na term? Hindi sumusunod sa magulang. So, yung kabaliktaran niya nyo upang yumaon kang mabuti, masama. Yung kabaliktaran niya. Mabuti kasi sumusunod ka sa magulang. Kung di ka sumusunod sa magulang, hindi ka yayaon ng mabuti sa mundong ito. At hindi lang sa mundong ito, even sa eternal life. Yan yung mga tawag nito, consequences ng hindi sumusunod sa kanyang mga magulang. So, obedience leads to wisdom and stability. Stability. Kasi magiging mabuti ang iyong buhay. Then, number 3, live, yan, nandiyan sa dulo, yung promise, live long on earth. So, yan yung isa sa fountain of youth. Hinahanap yung fountain of youth. Simple lang, sumunod sa magulang. Pag sumunod ka sa magulang, sabi ng Panginoon, hahaba ang iyong buhay. Fountain of... hahaba ang iyong buhay. At nakikita ko yan sa may mga kaibigan na tayong matatanda. Talaga naman kung ikwento yung kanilang mga magulang, ay talagang karespeto naman. Makikita mo doon yung paggalang sa kanyang magulang. So ito yung biyaya ng Diyos sa mga sumusunod sa magulang, yung magkaroon ng buhay
blessed life, protection, okay? Protection from many consequences of foolish living, then benefits of wisdom and discipline. Masunurin sa magulang, binibigyan ng karunungan ng Diyos. Kasama yun sa biyaya ng Diyos, yung wisdom. Then, yung discipline. Nadidevelop kasi yung discipline niya. Kung masunurin sa magulang, nadidevelop yung discipline, and of course, magiging stable or mabuti ang kanyang buhay. Then, another one, respect for parents bring practical and spiritual benefits. Practical, sa mundong ito, kasi habang buhay mo, yayaon kang mabuti o gaganda yung buhay mo, then, tuloy-tuloy yon. Magkaroon ka din ng spiritual benefits. Ano yung spiritual benefits niya? Kasi sinusunod mo ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag ka lang kakaliwa, huwag ka lang kakanan, diretso ka lang, and I am with you always. So kasama na yun yung pagsunod sa magulang, hindi sumuway sa magulang. Ang sabi ng Panginoon, I am with you always. Sa Proverbs chapter 10, wala dyan sa taas. So the fear of the Lord Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongs days. Hahaba ang iyong buhay, but the year of the wicked will be shortened. So, i-connect nyo yan, ha? I-connect nyo dito sa verse 3. Sa Ephesians 6 verse 3, connected to Proverbs chapter 10 verse 27. The fear of the Lord prolongs your days. But the years of the wicked will be shortened. Iiksi, kapatid, ang buhay mo. Pag hindi ka sumusunod sa iyong magulang. Yan yung isa sa practical benefits, bukod pa doon sa spiritual benefits na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, number 4, God rewards those who follow His design. Kasi design ng Diyos yan eh. Again, so ang pagsunod sa magulang, verse 6, verse 1, ay hindi pakiusap, kundi utos na galing sa Diyos. That's God's design. So if we follow that design, God will bless us. Nakalagay dyan, more following God's design result. Ano yung magiging resulta? More, I like that. Magiging fruitful ang buhay mo. Sino bang ayaw maging fruitful ang buhay dito sa lupa? Brad Honorio. Sinong ayaw maging fruitful ng buhay dito sa lupa? Okay, lahat tayo, di ba? Gusto niyan. Okay. Tuloy natin. So, number 4 na tayo. Sis Derasin. Sister Elsie. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamukhahi sa galit at inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Okay, so, yan yung letter B, the responsibility of the parents. 6 verse 4. Sila yung spiritual, yung tunutukoy dito, yung parents, fathers and mother. Parents are spiritual leaders. Sila yung, pinag-aralan na natin to. Ang mga tatay, hindi dapat sila yung ginigising ng mga anak na, Pa, gising na, magsamba tayo. Paano naging leader yon? Brad Larry, uy, pa, mag-bis ka na. Nakabis na kaming lahat. Hindi na ikaw yung leader. Tapos, minsan, sabi ng anak, samba tayo. Pa, ma, magsamba tayo. Hindi na, kay anniversary namin ni mama. Mag-SM muna tayo. So, paano ka naging mabuting example? Ay, birthday ko. Swimming muna tayo. Linggo ngayon pa, samba tayo. Birthday ko, minsan lang. So, pag tumanda yung anak mong yan, pag may birthday at may okasyon, hindi rin magsasamba yan. Inuuna yung okasyon, yung birthday,
yung anniversary, yung pasyal, kasi nakita niya yon sa mga magulang. Na okay lang pala mag-absent sa church. Okay lang pala hindi magsimba kasi minsan-minsan lang. Yung anniversary at saka yung mga okasyon. So, paano ka nagiging leader? Tapos yung ginigising pa, halika na pa, late na tayo, bilisan mo. O si mama, yan, gigisingin ng mga anak. So, ang pangit naman nun yung ang mga anak pa yung nagiging mabuting ehemplo sa mga magulang regarding sa pagsasamba. So, hindi siya magandang halimbawa. And you fathers, number one, so from the Greek word, para, griso. It means provoke. Ito yung fathers, do not provoke. Means, do not irritate, exasperate, or stir up your kids. Yan yung sinasabi niyan. So, do not provoke your children. It means avoid harsh treatment, unreasonable demand. Yan yung ibig sabihin ng do not provoke. Or constant criticism and unfair discipline. Unfair discipline. Yun yung ibig sabihin ng do not provoke or paragriso. Okay, number 2, bring them up in the Lord. So, ang responsibilidad ng isang magulang ay nakalagay dyan, bring them up in the Lord. O train them. Turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So yan yung obligasyon ng mga magulang. Then number 2, training of the Lord. Okay, when pinag-aralan na natin to pero review lang. Training of the Lord, anong ibig sabihin? O aral. Hindi mo aral na magulang. Hindi mo sariling training na magulang. Hindi mo sariling disiplina na magulang. It means, yung disiplina, yung aral, yung train na yan is came from the Lord. It means, nandun sa Biblia. Hindi yung sarili mo, ito yung natutunan ko sa kapitbahay ko, paano niya trainin yung anak niya. Ito yung nabasa kong libro. Pero hindi Biblia. Yun yung ibig sabihin ng training o saway at aral, yung pagsaway mo, hindi sa sariling idea mo, kundi ayon sa Biblia. Aral ng Panginoon. Even yung, minsan kasi, dahil frustrated engineer ka or doktor ka, yun na rin yung ibigay, yun yung i-train mo sa magulang mo. No. Hindi dapat ikaw. Ang trabaho mo lang, i-guide mo lang sila. Huwag mong i-input dahil hindi mo nagawa nung ikaw yung kabataan mo, ay ini-insert mo na sa mga anak mo. Hindi. Kasi ang trabaho ng magulang natin is to guide them. Ayon sa saway ng Panginoon, not to insert yung kagustuhan mo sa anak mo. Hindi yon. Hindi yan yung sinasabi niyan. I-analyze nyo maigi. Huwag ninyong yung pangalawa, kundi inyong turuan sila ayon sa akin, ayon sa sarili mong saway, ayon sa sarili mong idea. No. Ayon sa saway at aral nino ng Diyos. So, tingnan natin yan. Even yung dreams nila, huwag mong i-insert yung sayo. Kung ano ba yung kagustuhan ng Diyos, yun yung i-follow mo. Yun yung i-follow mo. So, minsan, interpret natin yung mga bagay na yan. So, then, ano yung example natin dyan? Na yung mga parents are spiritual leader. Ang example natin dyan ay si Timoteo. Sino yung nag-train sa kanila? Yung kanyang nanay, si Eunice. At tignan nyo, saan natuto si Eunice? Di sa lola ni Timothy. Diba? So, it means, nandun yung traits. Nandun yung traits. Hindi lang nagsimula kay Eunice, kundi nandun yung traits. Mula doon sa ninuno ng ninuno. Nandun yung traits. So, alam nila. Tandaan natin,
yung tatay ni Timothy ay Hentil, Grego, hindi siya Hudyo. It means, hindi siya Kristiyano. In fact, si Timothy hindi nga natuli kasi ang tunay na Hudyo ay 8 days pa lang, tinutuli na. Si Timothy, 40 years old na yung natuli. Okay, so discipline and instruction. Sa verse 4 pa rin tayo, mahaba-haba to. Okay. So, ano yung responsibilities ng magulang? Dalawa yan. Number 1, discipline and instruction. So, number 1, go. Discipline. Hebrews 12:5 and 6, for the Lord disciplines, sino daw? So, the same din sa magulang. The same din sa magulang. Dinidisiplina natin ang magulang. Kaya minsan, sinasabi ko sa anak ko, sa asawa ko, sawayin mo kasi, paluin mo, hindi na mamalo yan. hindi nangungurot yan. Ako lang yung, kaya pag sinabi ko, tigil na sila kasi, kasunod na yan, belt or hanger. Pero yung magulang, sabi ko, pasaktan mo kasi hindi baling iiyak sila ngayon kaysa pagtanda mo, ikaw naman ang iiyak. So, mamili ka. Iiyak sila ngayon, yung mga bata pa kasi dinidisiplina mo, or someday ikaw ang iiyak. Dalawa lang yan. So, sinasabi ko, paluin mo. Hayaan mo masaktan. Hayaan mo masaktan. Lagi kong sinasabi yan, kaso ayaw niya atang mamalo. Sana simula ngayon, mamalo na siya. Para hindi natatakbo-takbo yung bata. Yan. Kaya pag ganun mo, alam na psst lang. Kahit yung panganay, kahit nasa kabilang kwarto yan, katok ko lang yan. Alam niya na. Kasi na-insert ko yung tawag nito, yung fear na hindi naman ganun na sumunod. Yung mga ganun lang. Mga ganun lang. Okay. So, pero yung pagdidisiplina, Brother Doctor, ay nakalagay dyan, disiplina ng may pag-ibig. Yan. Iba kasi yung disiplina na galit. Magkaiba yun. Disiplina na may pag-ibig. So, the same din ang bawat isa sa atin. Pag dinidisiplina natin, meron tinatawag na discipline. Ang disiplina ay hindi isang bagay na ginagawa sa isang bata. Kundi ang disiplina ay isang bagay na ginagawa para sa isang bata. Meron rason kung bakit mo siya dinidisiplina. Hindi ginawa mo lang dahil walang rason. Or out of love. Kaya dinidisiplina mo siya kasi gusto mo siyang matuto. Gusto mo siyang matuto. Okay. Ang rason doon ay dahil mahal mo siya. Dahil ayaw mo siyang mapariwara. So, parents discipline, ano yung naitutulong ng pagdidisiplina ng magulang? Develop yung kanilang karakter. Madi-develop nila yung karakter. Then, matututunan nila yung responsibility. Then, magkakaroon sila ng self-control. Then, ay, galit si mama, ay, galit si papa. So, pursue righteousness. So, hindi niya gagawin yung bagay na yun. Kasi, sa bahay, natutunan niya na, pag nagsinungaling siya, may padok. Or nadisiplina. Pag nangupit siya, or nagbulsa siya ng pera, or hindi tama yung sukle, at least, nadidisiplina mo na sa loob ng bahay. So, pursue righteousness. So, paglaki niya, matatandaan niya yung mga bagay na yan. Okay. Then, number 2 is instruction. Training ang ginamit dyan. Training. Training or instruction. And admonition from the Lord. So, it means, sa Deuteronomy 6 verse 7, you shall teach them diligently. Ginamit yung salitang diligently your children. So, spiritual training should happen, tignan nyo to kailan daw, Brad Doktor? Every day. Not only in the church. Discipline, spiritual training, kasi nasa training tayo, should happen
Every day. Every single day. Okay, number 5 na tayo. Bibilisan natin ng konti. So, number 2 na tayo, living for Christ at work. So, tapos na tayo, living for Christ at home. Then, living for Christ at work. So, yung mga nagtatrabaho. So, responsibilities of employee. Mamaya, employer. Yung boss at saka yung mga tauhan niya. Ngayon, pag-usapan muna natin yung mga employees. So, servants are to obey their master. Bakit kailangan natin sumunod? Brad Honorio, basa mo? Okay, so hinighlight ko yung bondservant from the Greek word doulos, nakalagay dyan sa baba. It means alipin sa gigilid. That's the literal meaning of doulos. Naalala nyo yung barko na dumadaong sa Pilipinas, yung library? That's doulos. Yung mga Bible ko, tsaka yung ibang mga libro ko doon ko binili pag dumadaong dyan sa pier. Yung doulos na umiikot sa buong mundo. Okay, so servants are to obey their master. Be obedience against. Ito ay command, Brad Honorio. Hindi ito pakiusap. Utos. Utos, dahil Kristiyano ka, kailangan mong respetuhin yung authority ng namamahala sa'yo. At pag nagawa mo yan, ay it means na fulfill mo yung utos ng Panginoon. Yung responsibilidad mo at bilang isang Kristiyano at yung pagiging faithful mo sa ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 22, yan yung parallel niya. Sulat din Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, bondservants, obey. Ginamit dun yung all things, Brother Larry. All things. Obey in all things your master according to the flesh. Yan yung parallel ng verse 5. Then, nakalagay dyan, with fear and trembling. With fear and trembling, it means, pag sinasabing matakot ka sa Diyos, hindi yung takot na may humahabol sa'yo. It means takot, it means paggalang. With fear and trembling, it means iginagalang mo sila. Hindi yung natatakot na, uy, nandiyan na si boss, yung takot ka rin. Hindi. Iginagalang o nire-respeto mo. Yun ang ibig sabihin ng fear. Yan yung definition ng Greek word ng fear. And even the Old Testament, fear God, it means honor or revere God or reverence. Yun yung ibig sabihin ng fear. Paggalang ang ibig niyang sabihin. Hindi yung dahil terror siya, hindi yun ang ibig sabihin na takot. Okay, so in 1 Peter 2 verse 18, servant, be submissive to your master. So even si Pedro, sinabi niya rin yan. Then, so ano yung lesson na makikita natin dyan para sa atin ngayon? So Christians should be dependable. Pag dependable, pinagkakatiwalaan, ibig sabihin, Brad Larry, doon ako nakatingin. Pag pinagkakatiwalaan ka ng boss mo, anong ibig sabihin, Brad Honorio? It means, tama yun sa iba, malakas ka. Pero dito, dahil Kristiyano ka, it means honest ka kasi. Ay, uy, ba't umalis ka? Nasa abroad ka. Kumusta yung company mo? Andun si Brad Honorio. Okay yun, pagkakatiwalaan. Dependable ka. Pwede ka niyang iwan yung company o pagkatiwalaan. Yun ibig sabihin yan. Dependable workers. So, we should work honesty. Fear, it means work honesty. Then, why? Because we represent Christ saan? At work. It means, when we work, we preach Christ to them. Even di mo binubukas yung bunganga mo, dahil sa maayos mo, honest na pagtatrabaho mo, dependable ka,
even di mo bubuklatin yung Biblia, iprini-preach mo si Kristo sa kanila. Why? Because we are the representative of Christ. We are the light of the world. Pag lumalakad tayo, nagliliwanag tayo paano? Sa pamamagitan ng ating pag-uugali, sa pamamagitan ng ating gawa. So, hindi mo sinasabing, Brad, masama loob ko, gusto kong preachan yung boss ko, pero hindi ko magawa, nahiya ako. No. Dahil sa mabuti mong paggawa, pagsunod, ay nai-preach mo si Kristo. Nakuha. Hindi lang represent sa loob ng simbahan, even sa komunidad na kinabibilangan mo, sa loob ng bahay mo, sa loob ng subdivision, sa loob ng barangay, sa loob ng trabaho, you are preaching Christ through your work. Because we are representative of Christ. Nakuha. Okay, then, manilbihan tayo, serving Christ, not men. May mga tao kasi, doktor, na ginamit dyan sa verse 6, not with eye service. Ano ibig sabihin niyang, doktor? Hindi ang pagtatrabaho, paglilingkod ang ginamit, nagtatrabaho lang sa paningin. Ano ibig sabihin niya? Nakakita ka na yan? Pag nandyan si boss, kala mo busy. May napanood ako sa YouTube, bago lang. This week lang. Tips, paano maging busy-busyhan pag nandyan si boss? Ang sabi niya, number 1 tips, lumakad ka ng mabilis. Kala mo nagmamadali ka kasi busy ka. Pangalawa, ang sabi niya, kunwari may hinahanap ka. Sabi ka, natuwa akong nainis eh. May hinahanap ka, tapos, pangatlo, sabi niya, kunwari may mga hawak-hawak kang tools, naglalakad, pero wala ka namang ginagawa. May hawak ka lang tools. Lakad lang. Sabi niya, tips. Sabi niya, you want more tips? Paano maging busy-busyan sa loob ng trabaho? Sabi niya, okay. So, eye service, it means masipag lang kapag may nakatingin. Pero alam na yung spot na walang CCTV. Nasubukan ko rin yun. May CCTV dyan. Huwag ka dyan tumampay. Kita ka dyan. Okay. So, then, number 2, huwag maging men pleasers. Marami yan. 1995, trabaho ka sa Mega Mall. Trabaho ka sa Uniwide. Trabaho ka sa Landmark Makati. 90s. Marami rin ako Uniwide, Baclaran. Yan, nagtrabaho din ako dyan dati nung may Uniwide pa dyan. Nasubukan ko rin yung mga bagay na yan. So, men pleaser, but ang sabi niya doon, bondservant of Christ. Bondservant of Christ, hindi lang sa loob ng simbahan, hindi lang sa loob ng pamilya, kundi pati sa loob ng trabaho. Hindi yung identity natin, Kristiyano, it means nakikita rin, hindi lang linggo, kundi yung eyewitness of talmodalia. Yan ang ibig sabihin yan sa eye service. Ophthalmology. Nandiyan yung first part niya. Okay. So, yan ang ibig niyang sabihin. So, number 2, be responsibilities of the employers naman. So, kanina, responsibilities of the employees, huwag maging men's pleaser, huwag anong ginamit? Service. So, huwag maging ganon. So, number 7, with goodwill doing service as to the Lord and to the men. O maglingkod na may mabuting kalooban. So, sino? Naging boss din tayo dati. So, maglingkod ng may mabuting kalooban. Paano ba ibalik yan? Okay. Dito siguro. Hindi may babalik. Yan. Okay. Maglingkod ng may mabuting kalooban. So, Christians should serve with willing and joyful spirit. The number 2, every task can be an act of, look at that, worship. It means, from the Greek word proskuneo, it means service. Every action you made is proskuneo. It means service to the Lord. Ginamit yung proskuneo
sa Romans chapter 12 verse 1. Offer yourself as a living sacrifice. This is your reasonable act of proskuneo or service. So even yung maliliit na bagay, since you are representing Christ, that's act of service. That's act of worship. Pagtulong sa mga malilit na bagay, paglinis sa bahay, mga anak, paglinis, sumunod sa magulang, pagsunod sa Diyos yan. It's an act of service. Every task, ulitin natin, every task can be an act of service. So God's approval matters more than human recognition. Ano ba yung mas mahalaga? Human recognition or God's recognition? Okay, so Christian character is revealed through, paano daw? Ano daw? Hindi lang sa Diyos, kundi even sa mga tao. Kasi yung pinag-aaralan natin dito, kanino natin pinapractice? Sa bahay, sa komunidad, at sa trabaho. Yung pinag-aaralan natin na Bible study, and even sa Sunday service natin, yung naririnig natin, pinapractice natin saan? Sa sarili lang ba natin? Hindi. Sa lahat ng minuto, even sa trabaho natin. So Christian believers honor Christ through saan? Daily work. And even in your business. Sa mabuting pagpapalakad mo ng business mo, you are honoring God. Kasi nakalagay dyan, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Kala nyo yung maliliit na gawa sa trabaho at sa kalye, sa komunidad, sa bakuran, kapitbahay, ay wala lang yun sa Panginoon? No! Lahat ng mga mabubuting ginagawa mo ay counted yan sa Diyos. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti at sa kapanahonan. Ano mangyayari, Brad? Okay, yun yun. So even in work, apply yan. Not only in the church, in the house, in your home, sa lahat yan. Okay, so, ano yung reward? Verse 9, ano yung reward? Knowing that whatever good anyone does, anong mangyayari? He will receive the same from the Lord, whether he is a slave, employees, all employed, boss. Free kasi ang ginamit niya ni Apostol Pablo nung mga panahon na yon. Okay, so yan yung reward natin. Meron tayong reward sa Panginoon lahat ng ginagawa natin. So ano yung lesson sa verse 8 na yan? God sees every sacrifice you made to your work, to your job, to your office. Binibilang, kinakounted lahat ng Panginoon yan. Yung ginagawa mo sa school, ginagawa mo sa community, ginagawa mo even sa government. Pagsunod sa gobyerno, minsan kasama yung tax na yan, pagbayad ng tamang tax, kasama yon. And of course, minsan pagsunod sa traffic, Brad. Minsan violator ako ng traffic. Pero sabi ko, nababawasan ko na, hindi na kagaya ng dati. Kasama yon. Every sacrifice na gagawin mo, may bilang yan sa Panginoon. Pangalawa, faithfulness is never wasted, even walang nakakakita. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kayong eye service lang. At saka men pleaser lang. Even walang nakakakita. Then number 3, eternal reward are greater than kung si boss nga nagbibigay ng 13-month pay, Brad, at saka regalo. How much more sa ating Panginoon? Nire-rewardan tayo ng boss natin, pinagtatrabaho natin ng gift, minsan payong, damit, jacket bag, dahil mabuti yung gawa mo, maayos yung gawa mo, how much more sa ating Panginoon? So yan yung lesson makikita natin dyan. So master must treat their servant justly. Last verse. And you, regarding sa master na to, employer pa rin to, do the same thing to them. Giving up, threatening, so huwag, iwanan nyo ang magbabala. Threatening, knowing that your own master also is in heaven.
And there is no partiality with Him. Walang slave or walang employee at saka employer sa Panginoon. Sa Panginoon, lahat pantay. So, the same din tayo sa mga pag-boss ka, may mga business, naranasan ko kasi yan eh. Pag may business, so pantay-pantay. Hindi porket ikaw yung may-ari ay i-assert mo na ng masyado yung autoridad mo. Hindi. Kasi ayaw ng Panginoon nang nagtatangi. So yung, dahil ayaw ng Diyos, God hates partiality, so i-practice mo sa mga tao mo. May mga matataas katungkulan sa inyo dito. Ay, ako ang boss. Makinig ka sa akin. So hindi. So, ano yung pinag-aralan natin last 2 Sundays ago? The greatest in the kingdom of God is the one who serve. If you want to be a greatest, be their servant. So, boss ako. Okay, kung gusto mo maging dakila sa Panginoon, maging servant ka ng mga employee mo. Dahil ikaw yung employer. Mahirap kaya gawin nun. Kasi meron ethics sa trabaho na pag supervisor ka or mataas yung katungkulan mo ay maging friendly sa mga empleyado mo kasi anong gagawin? Abusuhin. So may mga ganun minsan, okay, ethics sa trabaho yung ganyan. Pero bilang isang Kristiyano, iba yung palakad natin. Kasi tayo ay liwanag sa mundong ito. Lahat ng galaw natin, pananamit natin, pagsasalita natin sa lahat ng mga empleyado o nasa baba natin ay iprini-preach natin ang ating Panginoon. So leadership must be exercised fairness. Authority should never be abused dahil ikaw yung mataas, huwag mong abusuhin. Every person is accountable to God. So kung anong ginawa mo sa maliit, babayaran mo yun sa Panginoon. Okay, anong sabi ni Matthew? Yung maging Istanbul ka ng isang tao, ang sabi niya, mas maigi pa na lagyan mo ng pabigat sa leeg at kasi ikaw yung naging stumbling block sa ibang tao. So the same sa trabaho. Pag naging ikaw stumbling block, dahil hindi nakilala si Kristo, dahil sa attitude mo, dahil boss ka o supervisor ka, naging stumbling block ka. Tapos yayain mo, samba ka naman sa amin. Uy, kung ganyan ang attitude ng, sabi niya siguro, ganyan lang attitude mo, Christian, taga-Church of Christ ka. Ganyan ba yung taga-Church of Christ? Wag na, uy. So pag-i-invite mo, hindi na pupunta yung Brad. Kaya nakita niya na yung ugali ng Kristiyano sa'yo eh. Nakita niya na yung ugali sa'yo, nakita niya na yung ugali ng mga member ng Church of Christ sa'yo. So hindi mo naman. Even sa ibang tao, someday, after 10 years, may nagbahay-bahay sa kanila, ay, Brad, magsamba kayo. Taga saan kayo? Taga Church of Christ. Uy, may nakilala ko dati. Taga Church of Christ. Ang sama na ugali. Boss ko. Sabi niyo, katrabaho ko. Wala na. Naging stumbling block ka na sa iba. Okay, so, last. So, ano ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 6, verse 1 to 9? So, Ephesians 6 teaches that Christianity begins where? At home, at may extension. Saan, Brother Honorio? Not only at home, kasama din sa trabaho. So God's plans for the family, children obey his parents, parents train their children, then fathers leads lovingly. Then number 2, God's plan for work. Ano yung plans niya sa work? Plan the family yung isa, then plan for work. Employees serve faithfully. Employers lead fairly, not partiality. And everyone serve, because everyone serve Christ. Wala na. Wala na palang next slide doon. Okay, thank you mga kapatid. Sana marami tayong natutunan. Or 1% lang, okay na sa atin yan. Brad Larry, any question? Ano yung naging cause ng problema na yan? Saan nagsimula? Dahil hindi sa pagsunod
sa Diyos. So, since pinag-aralan na natin to 4 years ago, putulin yung traits na yon. So, yung generation ngayon, kung ganon yung ugali ng lolo mo at nung magulang mo, sa pamilya mo, huwag maging ganon ang traits. Putulin at sumunod sa Diyos. Hindi yung traits ng mga magulang mo or mga ninuno mo. Yun yung naging problema kasi. Kaya nga, may sermon tayong isa. Ano yung isang sermon natin? Ang mga Kristiyano ay endangered species na. Naalala nyo yung isang lesson natin? Christian are endangered species. Kasi, ginamit natin yung Deuteronomy chapter 6 yun, verse 1 to, basta yung chapter 6 na yun. Kasi, ang sabi ng chapter 6 na yun ng Deuteronomy, basahin nyo yan, pag-uwi ninyo. Turuan mo yung mga anak bago sila matulog, pag nagising, pag naglalakad, pag nakaupo, ituro mo sa kanila ang utos ng Diyos. Saan? Bago matulog, pagkagising, pag naglalakad kayo, pag nakaupo kayo, pag kumakain kayo, ituro mo ang landas ng Panginoon. Nawala na yung turong yon, kaya anong nangyari sa mga susunod na henerasyon? Nagiging endangered na tayo. Kaya nawala na yung attitude na gano'n. Kaya sabi mo, tama yung sabi mo, iba na yung magulang ngayon. Kaya ginamit ko yung term kanina na mahirap magpalaki ng magulang. Kasi iba na nga yung ugali nila. Kasi nawala na yung traits na yon. So, since napapag-aralan natin yon, ibalik natin yung traits na yan. Na ibinigay, yung pattern. Biruin mo yung pattern ng Diyos na ibinigay na ang namumuno ay lalaki. Ngayon, baliktad na. Ang sabi ni Satanas, no, mas matalino ka sa asawa mong lalaki, so ikaw mamuno. So yung pattern ng Diyos, binaliktad ni Satanas. Ito yung pattern ng Diyos, lalaki mamumuno. Wives, submit to your husband. Ang sabi ni Satanas, husband, submit to your wives. Kasi siya yung may trabaho, siya yung may pinag-aralan, mas matalino siya sa'yo. So, yung pattern nawawala na. Kaya nagiging magulo na ang mga pamilya sa ating panahon ngayon. At gugulo pa yan. Any observation pa? Question? Additional insight? Brad Nonorio? Wala? Ask. Okay? Okay, good. Oh, nasobrahan natin ng konti. Ini-minimize ko na ngayon. Okay, shall we all stand? One more song? Brother Shalom, then Larry will lead us in our closing prayer. Shall we all stand? Anong page yan? Here, Brother James. 650. Sana si Pipi. Wala si Pipi. 658. Pagkatapos, pakalatan ni Brother Larry sa prayer. $650. All the way, my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I love His tender mercy? Who through life has been my guide, and with peace divine and comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever before me, Jesus doeth all things well. For I know whatever before me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, here's His warming path I tread. Gives me grace for every trial, breathe within the living breath.
me is promised in my Father's house above. When my spirit grows immortal, wings its flight, the realms of bliss, is my song through endless ages. Jesus led me on the way. This my song through endless ages. Jesus led me all the way. Ama na po Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama. At kami ay nakatapos ng aming mga pag-aaral sa ito. Gawa ang aming natutunan kung paano kami hanapin ang mga bagay nito na ituturo sa amin, sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming mga anak, paano natin sila gabayan sa kanyang tuloy. Patuloy po pagpalain sa aming Ama ang mga ito na natutunan upang kami patuloy na magsitibay sa aming pananampalataya. Patuloy mo kami masutungan na sinusunod sa Diyos. At dalangin namin namin na hindi na tayo nakasama dito. Patuloy mo din po silang pagpalain sa mga kanilang ginagawa. At naway sa susunod ng mga nagagawain na kasama namin sila na nag-aaral sa iyo mga banal. At dinadalangin po namin paano kami ay natin sa ito na kayapa, ligtas. Ganoon po sa ayong pagbuwi sa ayong mga tahanan na kami patuloy po pagpalain mo lang. Kayo po kami sa pangkapan, sa tanan, upang kami ay kapit sa ayong mga tahanan ng malalawati. At ito ay patuloy namin sila sa iyo. Kami ng mga bagay, kami nabanggit sa ayong panalangin. Kami namin hihingin sa iyo sa pangalan ng Panginoong anak si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you, thank you. Off muna natin, off muna natin. Bye, bye, bye. Oh, no. Ay po. Off, off.